Si Jinhao, isang piskal na dapat ay kumakatawan sa katarungan, ay siya mismong pumatay sa kanyang asawa sa loob ng kanilang tahanan, sa paligid ng umaalingaw na iyak ng kanilang 3 taong gulang na anak, habang nakahandusay si Liu Mingyao sa sahig na naliligo sa sariling dugo. Ang huling pakiusap niyang tigilan na siya, pumapayag na siyang makipaghiwalay ay huli na. Paano nga pa nagawang maging mamamatay ang isang alagad ng batas? At paano na uwi sa 4 na taong bangungot ang kanilang pagsasama? Nagsimula ang kwento ni Jinhao sa Mengchon, Gangju, Hebei Province. Sa paningin ng iba, kagalang-galang ang kanilang pamilya. Parehong doktor ang kanyang mga magulang sa lokal na ospital at may-ari pa ng ilang shares dito, dahilan para sila ay magkaroon ng impluwensya sa kanilang komunidad. Ngunit sa likod ng marangyang imahe ay isang tahanang puno ng karahasan. Madalas bugbugin ng kanyang ama ang asawa at mga anak, habang tahimik lang itong tinitiis ng kanyang ina. Lumaki si Jinhao hindi sa pag-aaruga o papuri, kundi sa sigawan, iyakan at kalabog ng mga nasirang gamit. Sa ganitong kapaligiran, nabuo sa murang edad ni Jinhao ang 3 mapanganib na paniniwala. Una, na pinakamabilis lutasin ng problema gamit ang kamao. Ikalawa, na ang mga babae ay pag-aari lamang, aalagaan kapag masaya, bubugbugin kapag galit. At ikatlo, na anumang kaguluhan ng likhain niya, laging nandyan ang pera at koneksyon ng kanyang pamilya para iligtas siya. Pagsapit ng high school, naging bangungot siya ng paaralan, nambubuli ng mga kaklase, suwail sa mga kuro, at maging sa military training ay sinusuway at pinapatos ang mga instructor. Sa halip na ikahiya, ipinagmamalaki pa niya ito dahil alam niyang palaging may magtatakip para sa kanya. Para sa kanya, ang mga batas ay para lamang sa mahihina at siya ay nakahihigit dito. Nang dumating ang panahon ng pagsusulit para sa kolehiyo, bagsak ang kanyang grado. Ngunit dahil sa koneksyon at pera ng kanyang mga magulang, nakapasok pa rin siya sa isang law enforcement academy. Inakala ng kanyang mga magulang na ang pagsusuot ng uniforme ay magdidisiplina sa kanya. Sa halip, lalo lang nitong pinalakas ang kanyang kayabangan. Ang posisyon ay hindi niya tiningnan bilang responsibilidad, kundi dagdag na kapangyarihan para mas lalo siyang makagawa ng kalukuhan ng walang takot. Samantala, ang biktima na si Liu Mingyao ay mula sa pamilyang intelektual. Mga guro ang kanyang mga magulang at kilala siya sa kanyang kagandahan, kabaitan at kahusayan sa pag-aaral. Ngunit sa kabila ng magandang kinabukasan na naghihintay sa kanya, naakit siya kay Jinhao noong high school pa lamang. Sa paningin niya, ang pagiging palapan at rebelde nito ay nakakaakit. Kapag may lalaking tumingin sa kanya ng matagal, agad itong sinusugod ni Jinhao. Sa halip na matakot, inakala ni Mingyao na tanda ito ng tunay na pagmamahal. Naniniwala siyang kaya niyang paamuin si Jinhao gamit ang kanyang kabaitan. At ito ang pinakamapanganib na desisyon sa kanyang buhay. Sa pagsusulit para sa kolehiyo, sapat ang nakuha niyang marka para makapasok sa isang prestigyosong universidad. Ngunit isinakripisyo niya ito para sumunod kay Jinhao na noon pa man ay naipwesto na ng kanyang mga magulang sa isang prosecutor school. Sa kabila ng mariing pagtutol ng kanyang pamilya, kamag-anak at mga kaibigan, pinili pa rin ni Mingyao ang mas mababang landas alang-alang lamang sa lalaki. Sa paningin ng lahat, malinaw ang pagkakaiba. Sa kanyang mga magulang, ang kanilang anak ay isang hiyas, habang si Jinhao ay parang putik lamang. At kapag ang hiyas ay nahulog sa putik, ito'y dudungisan, hindi kailanman mananatiling dalisay. Ngunit bulag sa paniniwala sa pag-ibig, tumanggi si Mingyao na makinig. Siya mismo ang nagsara ng pintuan patungo sa maliwanag na kinabukasan at pumasok sa kulungang inakala niyang pag-ibig, ngunit isa palang bitag. Mulat sa pool, ang tinatawag anyang perpektong pag-ibig at magagandang pangarap ay pawang ilusyon lamang. Isa pang karakter sa kaso ay si Bai Liying. Sa mga pampublikong ulat, kakaunti lamang ang impormasyon tungkol kay Liying at malabo ang kanyang imahe. Ngunit sa katotohanan, siya ay mismong anyo ng kasamaan. Dati si Liying ay matalik na kaibigan ni Mingyao, yung klase ng kaibigan na maaaring pagkatiwalaan ng mga sikreto at saloobin. Maganda ang kanyang hitsura at marunong siyang gamitin ang kanyang anyo upang manipulahin ang mga lalaki. Ngunit sa likod ng magandang mukha na yon ay nakatago ang isang baluktot at labis na makasariling puso. Ang pinakamalaking kasiyahan ni Liying ay hindi ang magmahal o mahalin, kundi ang kiligin sa pagkontrol sa iba.
Labis niyang kinagigiliwan ang makita ang mga lalaki na nagsiselos dahil sa kanya. Habol-habol siya at maging ang nag-aaway ng pisikalan para sa kanya. Ang mga eksenang maaaring katakutan ng iba ay siyang nagbibigay sa kanya ng baluktot na kasiyahan para bang siya isang direktor ng isang dula at ang mga lalaking yun ay mga papit lamang. Ang hinahangad ni Liying ay hindi ang tunay na pagmamahal ng isang lalaki, kundi ang pakiramdam na lahat ng lalaki ay luluhod sa kanya. Kaya noong nasaksihan niya ang labis na pagsakal ni Jinhao kay Mingyao, hindi niya ito nakita bilang panganib kundi isang hamon. Sa mata ni Liying, ito ay pagkakataon upang patunayan na mas kaakit-akit siya at mas makapangyarihan siya kaysa kay Mingyao, na kaya niyang akawin ang isang lalaking tila hindi dapat mahawakan mula mismo sa kanyang matalik na kaibigan. Dahil sa kanyang kuluktot na pagnanais na magtagumpay at magyabang, lihim siyang lumapit kay Jinhao. Siya mismo ang naghukay ng mitya na nagbunga ng trahedya sa buhay ng tatlong tao. Una, isang tagasamba ng karahasan. Pangalawa, isang inosenteng dalagang naniniwala sa sakripisyo. At ang pangatlo, isang babaeng nalulugod sa paglalaro ng isip ng iba. Tatlong taong may ganap na magkaibang personalidad at prinsipyo, ngunit pinagtagni-tagni sa isang sirang ugnayan. Mula pa sa simula, hindi ito isang matatag na love triangle, kundi isang bombang nakatakdang sumabog anumang oras. Pagkatapos ng kolehiyo, nagpakasal sina Mingyao at Jinhao. Mahigpit ang pagtutol ng mga magulang ni Mingyao at puno ng pag-aalala. Ngunit nang makita nilang determinado ang kanilang anak na si Jinhao lang ang kanyang nais, napabuntong hininga na lamang sila at pumayag. Nagbigay ang pamilya ni Mingyao ng dowry na 200,000 yuan, humigit kumulang 1.6 million pesos, isang malaking halaga sa lokalidad, sa pag-asang makakaroon ng kaunting kasiguruhan ng kanilang anak at may dignidad siya sa pamilya ng asawa. Sa araw ng kanilang kasal, mismong si Mingyao ang sumulat ng matamis na liham para kay Jinhao. Bawat salita ay puno ng inosenteng pananampalataya ng isang dalaga at pag-asa para sa isang masayang kinabukasan. Ngunit hindi niya kailanman inisip na ang buhay na kanyang inaasahan ay magiging napakaiksi, 4 na taon lamang, at halos bawat araw ay napabalot ng dugo at luha. Wala pang 10 araw matapos ang kasal, unang sinakta ni Jinhao ang kanyang asawa. Dahil lamang sa maliit na bagay, binigyan niya ito ng malakas na sampal. Hindi lang natigilan si Mingyao, kundi nabasag din ang kanyang paniniwala na kayang baguhin ng pag-ibig ang sinuman. Pero agad pagkatapos ng unang sampal, lumuhod si Jinhao, umiiyak at humihingi ng tawad na may kasamang luha at sipon. Nangako siyang yun ay padalos-dalos na pagkilos lamang at hinding-hindi na mauulit. Sa ganitong sitwasyon, ano pa nga ba ang makakawa nang maawain at malambot ang puso na si Mingyao kundi patawarin ng asawa? Hindi rin niya magawang sabihin sa kanyang mga magulang dahil takot siyang mag-alala ang mga ito at baka pagtawanan pa sila ng mga kamag-anak. Sa huli, ito ang daang pinili niya, isang desisyong ipinusta niya ang kanyang buong kinabukasan. Ngunit kapag nabuksan na ang sugat karahasan sa tahanan, hindi na ito muling naghihilom. Ang unang pagpapatawad ay tila lisensya na para kay Jinhao na gamitin ang dahas sa tuwing nanaisin niya. Simula noon, naging normal na ang pang-aabuso sa kanilang tahanan. Nagsimula ito sa pang-iinsulto. Pagkatapos ay pagtulak at pagtutulakan, kasunod ang mga sampal at kalaunan ay suntok at sipa. Palala ng palala ang init ng ulo ni Jinhao at habang tumatagal, lalo pang nagiging walang saysay ang mga dahilan niya sa pananakit. Minsan ay dahil lang sa maling salita, minsan naman sa pagkaing hindi ayon sa kanyang panlasa, at kung minsan ay dahil sa sama ng loob sa trabaho at kailangan lang niyang may mapagbuntunan ng galit. Sa kagustuhan ni Jinhao, tumigil sa trabaho si Mingyao sa korte at naging full-time housewife. Simula noon, tuluyan siyang nawalan ng sariling pagkakakitaan at lahat ng koneksyon sa labas ng kanilang tirahan. Lumiit ang mundo ni Mingyao. Umiikot lamang sa kanyang asawa, anak at sa mga nakakasakal na 4 na pader. Si Jinhao ang may hawak ng lahat ng pera sa bahay. Bawat gastusin kailangan panghinga ng permiso. Ngunit ang kapalit ay hindi pangunawa, kundi pagtatanong na may kasamang pangungutya at panghahamak. Unti-unti, ang dating mahinahon at kumpiyansang babae ay naging maliit at sunod-sunuran. Nabuhay na parang isang sugatang ibon sa loob ng hawla. Sa tuwing itataas ni Jinhao ang kamay kahit sa elevator pa lang, kuha ng sumisiksik si Mingyao.
at agad pilit nang umingiti upang mawala ang tensyon. Simula noon, lagi na siyang nakasuot ng long sleeve sa lahat ng panahon, kahit anong plema. Layunin lamang niyang takpan ang mga pasa at sukat, na ang mga lumang sukat hindi pa nga naghihilom ay nadadagdagan na ng bago. Kapag tinatanong siya ng pamilya, ngingiti lang siya ng pilit at ang magsasabing nahulog siya sa bisikleta. Hindi siya manhid sa sakit, ramdam niya ang kirot hanggang sa kaibuturan ng kanyang buto. Ngunit hindi niya magawang isigaw. Lahat ng kanyang tiniis ay para lamang mapanatili ang kaunting dignidad sa maling desisyong una niyang pinili at para maibigay sa kanyang anak ang tinatawag niyang isang buo at kumpletong pamilya. Habang si Mingyaw ay unti-unting binabasag ng walang humpay na pang-aabuso, ang dati niyang matalik na kaibigang si Leyeng ay palihim namang nagtutulak sa kanya papalapit sa bangin ng bulok na kasal na yun. Saan yun ang pagkukunwaring may malasakit, madalas na dumadalo si Leyeng sa bahay ni Mingyaw tuwing ilang araw. Nagbigay ito sa kanya ng sapat na pagkakataon upang makisalamuha kay Jinhao. Dahil likas na tuso, lubos na naunawaan ni Leyeng ang kahinaan ng mga lalaking tulad ni Jinhao. Kayapangan, pagiging palaban at pangangailangang hangaan. Kaya ginampanan niya ang papel ng perpekto. Lagi ang mga matang puno ng paghanga at ang bibig na walang tigil sa matatamis na salita. Sa ganoong paraan, sapat na upang pabagsakin si Jinhao at gawing tropeyo ang asawa ng kanyang matalik na kaibigan. Sa harap ni Mingyaw, si Jinhao ay isang malupit na diktador na gumagawa ng kahit anong gusto niya. Ngunit sa paningin ng kanyang kabit na si Leyeng, siya ay isang bayaning dapat ipagdiwang. Ang pagkakaibang ito ang nagpabagsak kay Jinhao ng tuluyan hanggang mawalan siya ng sariling kontrol. Hindi nagtagal, naging bukas na sekreto na sa kanilang paligid ang relasyon ni Jinhao at Leyeng. Tanging si Mingyaw na lamang ang nananatiling inosente at bulag sa katotohanan. Nang dahan-dahang umabot sa kanya ang masasamang bulong-bulungan, unay tumanggi si Mingyaw na maniwala. Hinarap niya ang kanyang asawa at humingi ng paliwanag. Ngunit kapalit nito ay mas mabigat pang pambubugbog at pagbabanta. Sinabihan siya ni Jinhao na kapag kumalat pa ang mga kalukuhan niyang ganon, tatapusin siya nito. Naabot ang sukdulan ng sigalot nang mabuntis ang kabit na si Leyeng at dahil may bata na siya sa sinapupunan, tumanggi na siyang manatiling kabit sa dilim. Sinimulan niyang idiin kay Jinhao na magpakasal. Iginigiit na bigyan siya at ang bata ng tamang pagkilala. Ramdam din ni Jinhao na dumating na ang oras. Matagal na niyang kinamumuhian ang pagiging sunod-sunuran at mahiyain ni Mingyaw. Kaya diretsahan siyang nagsalita, lantaran at walang paligoy-ligoy, na hinihingi ang diborsyo. Ngunit ang hindi inaasahan ng lahat ay sa pagkakataong ito, ang babaeng buong buhay na nagtiis at nagdusa ay nagkaroon ng lakas ng loob na lumapan. Tumanggi si Mingyaw na pumayag sa diborsyo. Ang dahilan niya simple ngunit napakabigat. Bata pa ang kanilang anak at hindi dapat lumaki ng walang ama. Sa puso ni Mingyaw noon, may hawak pa rin siyang huling sinag ng pag-asa. Naniniwala siya na basta't hindi siya bibitaw, balang araw, kapag nagsawa na si Jinhao sa paglalaro sa labas, babalik din ito sa kanilang tahanan. Ngunit ang mismong pagtangging yun, ang nagtulak kina Jinhao at Leyeng, ang bulag na makalagkuyo sa ganap na pagkabaliw. Upang pilitin si Mingyaw na sumuko, gumawa si Leyeng ng sukdulang kasamaan. Inedit niya ang mga kuha ng kanyang pagkikipagtalik kay Jinhao at ginawang 1 minute and 53 seconds video. Saka ito diretsyong ipinadala kay Mingyaw. Ang maruruming larawang yun ay parang mga kutsilyong direktang tumatarak sa puso ng asawa. Sa mismong pagbukas ng video, naramdaman ni Mingyaw na gumuho ang buong langit sa kanya. Hindi lamang ito dobleng pagtataksil mula sa asawa at matalik na kaibigan, kundi ang sukdulang pagyurak sa kanyang dangal bilang asawa at bilang babae. Siya tinapakan, dinurog at pagkatapos ay tinorture pa sa kasayahan ng third party. Sa isang iglap, ganap na gumuho ang kanyang espiritual na mundo. Ngunit kahit nalugmok na ng ganoon, tumanggi pa rin siyang bumitaw. At kahit nakapag-aral ng batas, hindi niya naisip gamitin ang legal na paraan upang ipagtanggol ang sarili. Pinili ni Mingyaw ang pinakamahinang landas, punong-puno ng kawalan ng pag-asa. Pumunta siya sa bahay ni Leyeng at lumuhod. Nagmamakaawa sa kabit ng kanyang asawa na iwan na ang kanyang pamilya. Kapalit nito, tinawanan lamang siya ng may paghahamak ng dati niyang matalik na kaibigan na ngayon kalaban sa pag-ibig. Lalo pa siyang pinagyabangan at ipinakita ng hayakan, habang si Jinhao naman ay dinagdagan pa ang pasakit ng kanyang asawa sa pamamagitan ng mga suntok. Ang kahirapan dahil sa walang sariling pera
Kasabay ng presyo ng diborsyo ay nagsimulang magdulot ng matinding pagkakasakal kay Mingyaw. Noon lang niya dahan-dahang naunawaan na baka hindi na maisalba ang pamilyang ito. Kailangan niyang humanap ng ibang paraan para mabuhay siya at ang kanyang anak. Ang huli niyang munting hangarin ay makabili lamang ng isang electric scooter para sa kanyang biyahe at makahanap ng trabaho upang masuportahan ang sarili. Nakausap pa nga niya ang may-ari ng isang malapit na tindahan ng siopaw at napagkasundoan na sa September 1, sa mismong araw na magsisimula sa kindergarten ng kanyang anak, papasok siya upang matuto at kumita para sa kanyang anak. Ngunit hindi na niya inabot ang September 1. August 21, 2025. Sa buong maghapon, walang nakakaalam kung ilang beses siyang nakipagbuno para sa sarili. Sa huli, nagdesisyon siyang tawagan si Leyeng. Ano man ang kanilang napag-usapan ay hindi na matitiyak. Ngunit base sa mga nangyari pagkatapos, malamang ay nabanggit ni Mingyaw ang tungkol sa pagbubuntis. Ang tawag na yon ay parang apoy na nahulog sa pulbura. Agad na tumakbo si Leyeng, umiiyak kay Jinhao. Parehong nag-aakusa at nagkukunwaring mahina. Sinasabi na siya at ang bata sa kanyang sinapupunan ay tinatakot at ginugulo ni Mingyaw. Sa baluktot na bersyon ni Leyeng, biglang naging kontrabida si Mingyaw, ang nagbabanta sa kanya at sa batang nasa kanyang sinapupunan. Nag-apoy sa galit si Jinhao. Para sa kanya, ang tawag ng kanyang asawa ay lumampas na sa ipinagbabawal na hangganan. Una, ito'y hayagang hamon sa kanyang ganap na otoridad sa pamilya. Pangalawa, ang babaeng matagal na niyang inilugmok sa ilalim ng kanyang sakong ay naglakas loob pang bantaan ng kanyang bagong kasintahan na nagdulot dito ng kahihiyan. Nasagi ang pride ni Jinhao. Agad siyang nagpasya. Kinagabihan matitikman ni Mingyaw ang isang madugong leksyon at doon din matatapos ang usapin ng diborsyo habang buhay. Kinagabihan, nagsimulang uminom si Jinhao. Dahan-dahang ibinulid ang sarili sa kalagayang kalahating wala sa wisyo. Bandang 10:00 ng gabi, nahuli ng mga security camera ang huling imahe ng kanilang pamilya. Sa elevator, nag-uusap pa ang mag-asawa at makikita pa si Jinhao na hinahaplos ang batok ng kanyang asawa. Tila isang normal at mapagmahal na kilos. Sino ang mag-aakalang ito na pala ang hudyat ng paparating na trahedya? Marahil sa sandaling yon, walang kamalay-malay si Mingyaw na ang lalaking nasa tabi niya ay may sindidong pagnanasa ng tumapos sa kanya. Nagsimula ang trahedya nang tuluyang makapasok sila sa kanilang tahanan. Ang audio mula sa CCTV sa loob ng bahay ang nagbigay ng malinaw na larawan ng nakapangingilabot na 10 minuto. 10:00 ng gabi sa oras na pumasok ang tatlo sa pasilyo, mahinahong pinaalalahanan ni Mingyaw ang asawa tungkol sa labis nitong pag-inom at huwag sanang takutin ang kanilang anak. Pagkaraan ng 30 segundo, sumiklab ang karahasan ng walang papala. Sinimulang bugbugin ni Jinhao ang kanyang asawa ng walang habas. Sa gitna ng kaguluhan, sinika pa rin ni Mingyaw na ipaalala sa kanyang asawa ang presensya ng kanilang anak. Umaasang magigising pa ang natitirang konsensya sa kanya. Ngunit tuluyan nang nagdilim ang isip ni Jinhao. Hinila niya ang asawa mula sa sala papuntang pasilyo. Hindi pinapansin ang pagmamakaawa nito na huwag siyang saktan sa ulo at huwag takutin ang kanilang anak. Kahit baon na sa sakit, ang iniisip pa rin ni Mingyaw ay ang anak nilang umiiyak sa kabilang silid. Pagsapit ng 10:02, lubhang nanghina si Mingyaw at hindi na makatayo. Nakiusap siyang bigyan siya ng tubig dahil nahihilo na siya at nasusuka. Ngunit lalo lamang siyang nilukuban ng kabalyuan ni Jinhao. Dinampot nito ang isang upuan at inihampas ito ng diretso sa kanyang asawa. Sa desperasyon, humingi ng saklolo si Mingyaw, ngunit walang nakarinig. Pinilit niyang kumapang mula kwarto papuntang sala, umuungol sa sobrang sakit. 10:05, nagsimula siyang mawalan ng kanyang malay at sa huling hininga, pabulong siyang nagsumamo, "Tulungan niyo ko." Sa huling minuto ng kanyang buhay, pinili ni Mingyaw ang sukdulang pagsuko. Pumayag na sa diborsyo na kagustuhan ng asawa. 10:07, ang CCTV ay nakahuli na lamang ng mahihinang ungol ng paghingi ng tulong. Halos hindi na marinig. At pagkatapos noon, lumubog sa katahimikan ng buong silid. Ang tanging naiwan ay ang nakabibiyak pusong iyak ng kanilang anak. Umaalingaw sa loob ng hungkag na bahay na parang isang akusasyon laban sa salarin. Matapos ang krimen, ni hindi man lang sumagi kay Jinhao ang tumawag ng ambulansya o magbigay ng kahit anong lunas. Nakatayo lamang siya, nakatitig sa walang buhay na katawan ng kanyang asawa sa sahig.
Pagkaraan, kinuha niya ang kanyang telepono at kalmadong tinawagan ang kanyang mga magulang. Ang boses niya sa tawag na yon ay nakakakilabot sa lamig. Nag-aanunsyo na katatapos lang niyang kitlin ang buhay ng kanyang asawa na para bang karaniwang usapan lamang. Pagsapit ng hating gabi, dumating ang mga magulang ni Jinhao sa pinangyarihan. Sa kanilang karanasan sa medisina, isang sulyap lang at alam nilang hindi na maililigtas ang kanilang manukang. Ngunit ang una nilang reaksyon ay hindi kalungkutan para sa buhay na nawala, ni hindi rin payo para sa anak nilang sumuko at umamin. Sa halip, agad nilang sinimulang kalkulahin kung paano makakalusot sa parusa ang kanilang anak. Agad nilang ipinatupad ang isang planong burahin ng ebidensya at ginawa nila ito nang may nakagigimbal na kapanatagan. Pinangunahan ng ina ni Jinhao ang lahat para bang isa siyang profesional na direktor. Humanap siya ng malinis na damit upang ipalit sa dugo ang night gown ng kanyang manukang upang magmukhang walang kakaibang nangyari. Sunod, kinuha niya ang mga panlinis at masinsinang pinunasan ang lahat ng bakas ng dugo sa sahig at dingding hanggang walang anumang ebidensya ang naiwan na magpapakita ng krimen na kagaganap lamang. Sistematikong binura ang lahat ng bakas ng malagim na nangyari. Matapos ang paglilinis, dinala nila ang malamig na bangkay ni Mingyao sa ospital kung saan may shares ang kanilang pamilya. Doon, gumawa sila ng kasinungalingang kwento na namatay si Mingyao dahil sa biglaang cardiac arrest. Mas nakakagulat pa, nakipagsabwatan pa ang ospital at nagbigay ng peking death certificate upang maitago ang katotohanan. Ngunit higit na nakakasindak ang kuha ng CCTV sa ospital. Si Jinhao na nakatayo sa tabi ng stretcher na karga ang bangkay ng kanyang asawa ay patuloy na naglalapas ng masasakit at mapanirang salita na para bang buhay pa si Mingyao para marinig ang kanyang huling sumpa. Sa kabutihang palad, nakialam ang ama ni Mingyao. Nang igiit nitong makita ang resulta ng CT scan, doon lumabas ang nakakasindak na katotohanan. Basag ng mga buto, pinsala sa utak at walang katapusang pasa at sugat sa katawan ng kanyang anak. Sa isang iglap, nakita niya ang ebidensya ng 10 minutong impyernong tiniis ng kanyang anak. Bagamat durog ang kanyang puso, pinili niyang maging matatag at agad na tumawag ng mga pulis. Sa harap ng malinaw na ebidensya, gumuho ang lahat ng kasinungalingan ng pamilya ni Jinhao. Mabilis na kumilos ang mga pulis. Inaresto si Jinhao sa kasong intentional homicide habang ang kanyang ina ay kinasuhan ng pagtatago ng krimen at pagsira ng ebidensya. Upang matiyak ang patas na investigasyon, inilipat pa sa ibang jurisdiksyon ng kaso dahil sa impluwensya ng pamilya ni Jinhao sa kanilang lugar. Nang maipublic ang kaso, para itong bomba na sumabog sa maliit na bayan at mabilis na kumalat sa social media. Hindi makapaniwala ang publiko na isang piskal ang kayang maging isang malupit na mamamatay tao. Ang matinding pagkakaiba ng kanyang tungkulin na magtaguyod ng hustisya at ang kanyang ginawang karumalduman na krimen ay nagdulot ng matinding galit at pagkabigla. Lalong tumindi ang puot ng tao nang mabunyag ang pagtatakip ng pamilya ni Jinhao. Hindi makapaniwala ang publiko na isang pamilya na may pangalan, talino at kayamanan ay magagawa pang magplano ng pagtatago ng kasuklam-suklam na krimen. Ngunit kahit sa ilalim ng matinding presyo ng publiko, hindi pa rin sumuko ang pamilya ni Jinhao sa kanilang tangkang gamitin ng pera upang makalusot. Matapos mabunyag ang kaso, bago pa man arestuhin si Jinhao at ang kanyang ina, naglakas loob pa silang magdala ng mga regalo sa bahay ng pamilya ni Mingyao. Sa harap ng lahat ng kamag-anak ni Mingyao, lumuhod pa ang ina ni Jinhao at paulit-ulit na nagsabi na kaya nilang tuparin ang anumang kondisyon, patawarin lang nila ang anak niyang si Jinhao. Ngunit hindi yon tunay na pagsisisi, ni isang luha ay walang pumatak, para siyang isang makinang inuulit-ulit ang parehong linya. Sa puntong yon, buong tapang na tumingin ang nanay ni Mingyao sa babaeng tumulong magtago ng krimen. Nanginginig sa galit, mariin niyang sinabing hindi niya kailangan ng pera ni isang kusing. Ang tanging hiling niya ang magbayad ng buhay si Jinhao kapalit ng buhay ng kanilang anak. Dahil bago pa lang ang kaso, sa kasalukuyan ay nakakulong ang pamilya ni Jinhao habang naghihintay para sa paglilitis. Ang kaso ni Liu Mingyao ay hindi lamang trahedya ng isang pamilya, kundi isang matinding babala para sa lipunan. Isang matalino at mabait na babae na may maliwanag na kinabukasan ang naliping dahil sa bulag na pag-ibig, maling pagtitiis at sobrang sakripisyo.
Isang lalaking pinagkatiwala ang magsuot ng uniforme ng hustisya ang nag-anyong demonyo at ang matalik na kaibigan ay naging taksil na pumatay sa tiwala. Pinagsama-sama naging impyerno ang kasal na ito at nagtapos sa masakit na pagkawala ng buhay ng isang 25 years old na ina. Ito lamang po para sa araw na ito. Ibahagi niyo po ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Magkita-kita po tayo sa susunod na video at sa muli, mag-ingat po tayong lahat. Paalam!